Napag-usapan natin ang patungkol sa pagpunta nitong si Rimuru sa Mayurazania kung saan kinausap siya ni Milim patungkol sa may state nitong si Obera. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So, friends na nga itong sila Carrion at Benimaru. Even though ngayon, reverse ng power levels nila, okay lang yun kay Carrion. The fact na hindi siya dun masyadong concerned, nagpapakita ng confidence level niya. Na ngayon, medyo malapit na uli ang kanilang strength level. Ganon din itong si Frey. Sabi ni Frey, grateful daw siya kay Rimuru Dono. Kasi ngayon, mas magiging useful na siya kay Milim Sama. Then nagsalita uli itong si Carrion. Sabi niya, napakadaya daw nitong labyrinth nitong si Ramirez. Hindi niya daw na-realize na pwede pala itong gawing training ground kung saan pwede mong i-exert ang iyong full powers sa isang laban nang hindi nag-aalala na baka may mamatay sa inyong dalawa. Kaya napakaganda daw nitong location para sa mga trainings. Kaya nag-reply itong si Rimuru dito na oo nga daw, hindi niya daw alam noong una kung bakit paborito nga ito nitong si Kay Crimson. Pero mukhang may ibubuga rin daw pala ito. Hindi naman tinatago nitong si Ramirez itong kanyang ability. Wala lang talaga nakakapansin dun sa may ability niya. Ngayon, pumunta na sila sa may topic na talagang dapat nilang pag-usapan. Nagpakilala kay Rimuru itong si Obera. Sabi nito, ikinagagalak niya daw na makilala itong si Demon Lord Rimuru. Ang pangalan niya daw ay Obera at isa daw siyang former na member ng 3 Phantom Commanders. Siya daw ang head ng Anti-Cryptid Forces. Naka-poker face lang itong si Obera. Walang duda itong si Rimuru sa mga sinasabi nito sa kanya dahil naisense ni Rimuru na hindi nagsisinungaling ito. Pero tinanong pa rin siya nitong si Rimuru. Sabi ni Rimuru, just for the record daw, ay alam daw ba nitong si Obera na ang betrayal before the actual war ay maaaring may consider na espionage o pang-iispiya. Ganito kasi yung ginagamit ng ibang mga tao dati. May nagbe-betray sa kanilang forces bago magsimula ang laban. Tapos after makapag-gather ng mga info, bumabalik sa kanilang pinanggalingan. Basically, nag-gather lang talaga ng info patungkol sa plano ng kanilang mga opponent. Hindi talaga naniniwala itong si Rimuru na nagsisinungaling itong si Obera. Pero gusto niyang subukan kung anong isasagot nito sa may itatanong niya. Kaya sumagot itong si Obera na naiintindihan niya daw itong si Demon Lord Rimuru. Wala daw siyang way para patunayan ang kanyang innocence. Pero balak niya daw na sabihin sa kanila ang lahat ng mga nalalaman niya. Again, nakita dito nitong si Rimuru na sincere ang mga mata nitong si Obera. Kaya talagang nasolidified ang tiwala niya dito. After daw nito magpakita kay Milim, bumalik ito kay Feldway kung saan kinuha nitong si Obera ang kanyang physical body. Pero hindi lang physical body ang kanyang nakuha dito. Naka-receive din itong si Obera ng Angelic Series na skill. Dahil dito, nakasense itong si Obera ng danger na baka makontrol na siya nitong si Michael using this power. Kaya ini-discard niya ang kanyang ultimate skill na Salvation King Azrael. Hindi daw alam nitong si Rimuru kung dahil ba sa pag-discard nitong si Obera nito kaya na-sense nila Feldway ang ginawa nilang betrayal. At dahil nga dun sa betrayal ni Obera, nahirapan itong sila Kagali at Sylvia dahil hinigpitan nitong sila Feldway ang kanilang control sa mga Angelic Series skill users. Habang inikikwento ito nitong si Obera, ini-analyze naman ito nitong si Rimuru kung meron pang contradiction sa mga pinagsasasabi nito. Pero wala naman nakita itong si Rimuru na problema dun sa kanyang sinasabi na kwento. Nag-agree din dito itong si Shell Sensei na coherent daw itong story ni Obera. Tsaka nag-disclose pa nga daw ito sa kanila ng mga information na usually hindi sinasabi ng mga tao. Kung ganito daw ito ka-willing na magbigay ng mga info sa kanila, hindi daw talaga ito espiya. Then inikwento rin nitong si Obera ang pag-atake sa kanila ni Michael. Sinabi nitong si Obera dito na hindi daw nag-work ang castle guard ni Michael, pero nagawa daw ni Michael na gamitin ang powers nitong si Level Sword at Welgrind. Itong mga powers daw na ito ang nag-annihilate sa kanilang buong army. And to further prove na hindi nga siya spy, inialaw nitong si Obera itong si Rimuru na i-activate sa kanya ang Analyze and Assess na skill nga niya. At nung ginamit nga nitong si Rimuru ito, wala nakitang mali itong si Rimuru dito. Totoo nga daw talaga na ini-discard na nitong si Obera ang Salvation King Azrael niya. At ngayon, na-clear na itong si Obera, binigyan ito nitong si Rimuru ng recovery medicine tsaka ng honey para makarecover ito as soon as possible. Ngayon, iniwan na itong mga ito nitong si Rimuru. Inishare niya sa mga natitirang Demon Lords yung mga info na nakuha niya dito. Hindi na sila takot na mag-share ng info sa isa't isa dahil napakalapit na nga ng gera. Kung meron mang mangyayari, tsaka na lang daw nila ito aalalahanin. Then mabilis na lumipas ang 2 araw. Ngayon,
ngayon World Conference na agad. Itong si Benimaru ang iniwan nitong si Rimuru dito para bantayan ng Tempest. As the Commander-in-Chief ipinagkakatiwala sa kanya nitong si Rimuru ang power. Para naman sa mga escorts nitong si Rimuru inisama niya itong sila Soe at Ranga. Ang dalawang ito nagtatago sa kanyang shadows. Tapos inisama rin nitong si Rimuru itong si Diablo bilang kanya nag-iisang sekretary. With this group, sigurado daw itong si Rimuru na magiging okay sila kahit na umatake pa itong sila Feldway. Then bago sila umalis, bumati kay Rimuru itong si Yom. Sabi ni Yom, wala daw siyang magagawa masyado ngayon para kay Boss Rimuru. Pero sabihan lang daw siya nito kung meron siyang may itulong. Wala dito ngayon itong si Muran. Mukhang nagpaiwan ito sa may Menas. Ang kasama ngayon na escort nitong si Yom itong si Gadra. Pero kahit na si Gadra lang naman ang isama niya, okay na yon. Kasi si Gadra naman talaga ang pinakamalakas sa kanilang nation. So ngayon magsisimula na nga ang kauna-unahan na World Conference na gaganapin sa May Ingrasya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.